Hi Wanderers! Welcome to Visa Mo Wonder Ko. This is Amy and I am the owner of UniWonder Travel and Tours. Every day, marami kaming pinaprocess na visa and gusto ko sa video na to mapag-usapan natin at mapaghandaan ninyo ang inyong interview sa US visa. So this is about the tips on how to handle the consular interview, paano mo ipe-prepare ang sarili mo on the day itself of the appointment ng interview mo. But before that, of course, please like and subscribe our channel para marami pa kaming ma-share sa lahat ng Filipinos na mga visa tips para sa inyong lahat. And so let's start by discussing this. And the first one is kailangan alam ninyo ang DS-160 form ninyo by heart. So this is the most important thing din na kailangan na paghandaan natin ang DS-160 form. Kailangan ito ay honest, sincere, lahat ng information na totoo about you nakasulat po dyan. And there is one section there ng DS-160 that I want to emphasize always na pag ito pinulido mo, malamang magandang maging resulta ng application mo. Yung briefly describe your duties and responsibilities. Dito sa section na ito, nakalagay ang only chance na makapagsabi tayo ng lahat ng mga strong points ng applicant natin. So ano bang pwede nating ilagay dito? Aside from talagang trabaho ninyo na duties and responsibilities ninyo, pwede nyong ilagay yung lahat ng mga strong points nyo like ang kabuhayan ninyo, pwede nyong ilagay doon. Lahat ng mga assets ninyo, pwede nyong ilagay doon. Ang travel history ninyo, pwede nyo rin ilagay doon. Because pag nabasa ng konsulat nandun na, dun siya magbabase na, uy, ito palang applicant na to is already qualified with the things that I'm reading dito sa DS-160 niya. So very important, know your DS-160 by heart. At pag tinanong kayo ng consul kung ano ang tungkol sa mga travel ninyo at mga information ninyo, please make sure na tali ito dun sa DS-160 ninyo. Because pag hindi tali, magre-raise ito ng red flag at alam ng consul na meron kang line na sinasabi in between kasi hindi nagtali yung DS-160 mo at yung mga sinasabi mo sa interview. And then number 2, kailangan yung paghandaan yung araw mismo ng inyong interview. Kailangan yung matulog ng maaga sa gabi, gumising ng maaga sa umaga kung umaga ang inyong appointment para feeling fresh kayo at feeling very good morning ang aura ninyo. Kasi makikita rin ng consul kung maayos ang aura ninyo at hindi ba kayo tense. Kasi dito makikita niya kayo talaga face-to-face. So, kailangan paghandaan ninyo to. Please dress up. More on semi-formal side ang gusto ko sana na lagi ko sinasabi sa mga clients ko. Kasi pag semi-formal ka, it means that pinaghahandaan mo yung araw na yun at hindi siya basta-basta ordinaryong araw. And I think the consular officers are appreciating these applicants na nag-e-effort para naman magmukha silang presentable dun sa harapan nila on the time of the interview. And of course, huwag kang magiging late. Kailangan mong dumating sa oras. Hindi pwede dito yung kasabihan na better late than never. Hindi na pwede yon. Kailangan, we have to be safe than sorry. So, yun dapat. Kasi pag hindi ka pumunta on the time of your appointment, wala na, masisira na. Ang interview mo mauusod na ng ibang araw. And you know, ang hirap kumuha ng slot for interview. So, ibig sabihin, pag na-miss mo yung opportunity mo, kukuha na naman tayo ng panibagong slot for you. So, yun, importante na nandoon ka. And pagdating mo naman doon sa loob ng embassy, please make sure na very confident kang haharap sa consul, maayos yung itsura mo, maganda yung aura mo, maganda yung presence mo, maayos ang pagsasalita mo. And I think kung sinunod mo lahat ng mga visa tips na ginawa sa pre-interview briefing ninyo with UniWonder Travel, I'm sure you will be very confident na makuha ito at ma-achieve ito. So sa araw na yon, paghandaan mo, ano ba ang mga common questions na pwedeng itanong ng consul? So syempre, pinag-aralan natin yan. But ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga most common questions. But of course, maaaring hindi rin ito ang lumabas sa tanong na applicable sa inyo kasi depende yan ang itatanong na consul is depende sa inyong profile na mababasa niya. So pag nakita mo, pag nasa harapan ka na ng consul, makikita mo siya may computer sa harapan niya. So lagi siya magta-type dyan, titingnan niya yung information, basa. And then from what they are reading, dun sila mag-extract ng itatanong sa'yo. So, ang itatanong niya most probably is about your trip, the purpose of your trip, kailan ang travel mo, saan ka magstay, sinong kasama mo. Yun yung mga travel information na kailangan na malaman nila sa inyo. And then, pwede rin nilang itanong kung
about your personal life. Ano po ba ang status mo? Ikaw ba ay single or married? Kasi hahanapin niya yung family ties mo dito sa Pilipinas. Titingnan niya kung meron ka pa bang babalikan dito sa Pilipinas. So, pwede niya ring tanong yan about your trabaho, about kung may negosyo ka ba or nag-aaral ka ba, anong meron ka sa buhay mo, like may mga properties ka ba dito, and dito papasok naman yung strong ties in the Philippines. So, doon gusto makita ng consul na may babalikan ka ba dito sa Pilipinas. Yun actually ang pinaka-importante na ma-establish ng consul sa interview sa inyo, na malaman niya yung sincerity ng nasa harapan kanya, na sinasabi mo lahat ng mga strong points na hinahain mo. Like, kung meron kang properties dito, ano mga properties mo? May bahay ka ba? Meron ka bang lupa na pag-aari dito? May sasakyan ka ba? May condominium unit? May mga investments ka ba? So, these things will be making your application stronger pagka sinabi mo or pag napakita mo na meron kang mga ganitong bagay. And then, pwede na rin lang itanong about your family. Pwede niya itanong about your asawa, about your anak, ilang taon ka ng kasal, ilan ang mga anak mo. Kasi titingnan nila kung mabigat pa ba ang responsibility mo sa buhay. Siyempre, kung hindi masyado establish yung trabaho ninyo, tas meron siyang malaking responsibility sa family niya, it might be a red flag na isipin ng consul na pag binigyan ka niya ng visa, baka magtrabaho ka na doon para masuportahan mo yung family na maiiwan mo dito sa Pilipinas. Yun ang ayaw na ayaw nila. So, remember parate na to focus on your strong points, kailangan ma-specify natin or ma-highlight natin yung lahat ng family ties and strong ties ninyo na pwede ninyong sabihin para ma-convince yung consul na mabigyan kayo ng visa. So, when you go to the consul, pag nakausap mo siya, they might be asking about several questions lang. Sobrang konti lang yan. And hindi sila pwedeng maligaw ng pagtatanong sa inyo because they will base it on the DS-160. So, dapat talaga tali yun. And pag nagtali yung aspect na yun, it means na nagsabi ka ng totoo, na prove mo na karapat-dapat kang bigyan ng visa ng consul. And dun sa mga tanong niya, confidently, dapat masagot mo din. Kailangan hindi ka mabulol or kailangan nakatingin ka ng diretso sa mata niya. Because the consuls, they are very much keen to it. Alam nila, nafe-feel nila pag nagsisinungaling ka, nafe-feel nila pag hindi confident ang applicant. And they are very trained to do their job well. So, nahihint nila kung hindi ka nagsasabi ng totoo. So, ang tips ko lang dito talaga is to be confident. Kailangan maayos ang pagharap ninyo sa consul, maayos ang interview ninyo, paghandaan ninyo yung mga tanong. And syempre, pag lahat ng mga ito ay maayos at lahat ay pinaghandaan mo, walang mahirap na application kung ready ka with your documentations. So, ang document din po, ihanda nyo na rin. Most of the applicants, hindi po talaga tinitingnan ang mga dokumento. Pero paghandaan nyo na rin kasi hindi nyo rin masasabi yan. Based on experience, maraming mga bagay na unexpected. So for example, tinanong, what's your financial capacity? And then gusto niya makita yung bangko mo. So at least pag may dala kang dokumento, huhugutin mo lang at papakita mo sa consul. Or sometimes they will be asking of another document na hindi natin na-expect na hihingi niya, but at least you have that. So paghandaan po nating mabuti kung ano po ang sinasite po natin ng mga example. Like kung empleyado ka, syempre kailangan may employment certificate ka. Kung may negosyo ka, kumpleto dapat ang iyong papeles about your business. And kung may nagde-declare tayo ng mga properties mo dun sa DS-160, kailangan dala mo rin ng mga proof ng mga properties na ito at lahat ng mga assets na mapapakita mo during the interview. When you are prepared to do so, I'm sure na kayo ay magiging very much confident and magiging maayos ang inyong interview. Basta kabisado nyo ang DS-160 ninyo, inaral ninyo ang mga katanungan na baka pwede itanong sa inyo at maganda at established na ties ninyo dito sa Pilipinas. So that's it, Wanderers. If you're able to follow all of this, I'm sure na makakuha din kayo ng visa kagaya ng mga applicants sa mga inassist po namin. And kung hindi naman kayo pinalad, that means na may nakita ang consul na hindi naaayon dun sa plataforma na dinideclare natin or maaaring hindi siya convinced na babalik ka sa Pilipinas after ka mabigyan ng US visa. So, as I said, case-to-case basis po ito lahat and hindi po natin alam kung ano exactly ang dahilan dahil hindi nila talaga sasabihin for us to assess ano ba yung naging problema sa atin. And if nakita na natin na may loophole, then alam na natin na expectation natin. So, that's it, Wanderers. I hope na nakapagbigay kami ng maayos at magandang tips para sa inyong interview.
And good luck, Wanderers. Sana ay makapasa kayo sa US visa interview ninyo sa tulong na rin ng mga tips na binigay ng Visa Mo Wonder ko. So until next time, Wanderers, please don't forget to like and subscribe and comment na rin para mapag-usapan natin ang next video na gusto nyong i-feature natin. And please also watch our other videos. So until then, Wanderers, bye!